Okay, so welcome to Pinoy Trading Channel, and it's been a while since the last time po na nag-upload tayo ng video sa Pinoy Trading Channel. And as you can see po, for today's video, ang gagawin natin ngayon is pure charting lang, no? Kasi usually mga nagiging content or topic natin dito is about documentation, prop firm, and it's been a while then since the last time na nag-upload ako tungkol sa strategy or pure technical analysis. Okay? So, ang gagawin lang natin dito sa video na to is yung pinaka nire-request na video sa akin na gawin ko daw is yung higher time frame strategy. Okay? So, ang style na gagawin ko po is back testing. Okay? So, disclaimer lang, possible yung mga result na makikita natin dito or yung data na makikita natin dito is hindi siya kasing accurate pagdating sa live chart, no? Kasi sa backtesting wala tayong masyadong kinakailangan na psychology or wala tayong kinakailangan masyado na patience dahil kailangan lang natin gawin dito is i-click lang yung bar replay. Okay? Yan. Yan yung ibig ko sabihin, kaya hindi nare-require masyado ng patience. Okay? So, ang foundation or background ng higher time frame strategy ko is yung ginagamit ko rin na lower time frame strategy. And sinasabi nila the market is fractal, which is true, kaya yun din yung ginagamit ko sa higher time frame. Ang mangyayari lang is may mga konting adjustment and little bit of tweaks sa mga bagay-bagay. Okay? So, since backtesting to, ibibigay ko na lang yung mga perspective ko kung paano ko nakikita yung market during the current price action. And isulat nyo na lang or pulutin nyo na lang kung ano yung mga values na makukuha nyo dito. So, medyo kalat din tong topic na to. Okay? So, mamimili ako dito sa pair na to ng iba backtest ko. And, ayan. So, number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, USDCHF. Okay? And as much as possible, wala rin palang cut ang mangyayari dito sa video na to. Ang gagawin lang natin is parang authentic lang din yung video. Okay? And next naman, gaano kalayo iba-backtest natin? 3. Masyado malapit. Sige, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan. Random. Okay. So, kung makikita nyo, may pagka-bullish yung galaw dito. And this is 2021 market condition. And dito, no? Yun nga pala guys, ang time frame na usual na ginagamit ko sa pagte-trade ng higher time frame strategy is 4 hours, 8 hours, o kaya naman is daily time frame. And dito sa daily time frame, medyo bullish yung momentum niya right now. Kaya medyo may pagka-bullish ako sa bias. And sabi ko nga, daily time frame, usually nag-enter ako ng trade. So, this is, no, my possible trade, which is i-take na natin, no? And, ganito pa lang gawin natin, guys. Pagpalagay na lang natin na prop firm siya, no? And, ang goal natin is, sabihin lang natin, 5 hour lang, 5 hour. So, kapag nasa higher time frame ka pala, ang average risk reward nito is 1 to 1.5 lang, no? And, okay na rin yung 2. Yung 3, sobrang bibihira na lang din akong makakita ng 3 setup. Pero, depende pa rin yan sa market structure or market condition. Okay? So, let's say na 5 hour yung target natin and 10 trades is violated na natin yung rules. So, pagpalagay natin na prop firm challenge to. Okay? So, ito, entry dyan, tapos target dito. So, bakit? Bakit yan yung entry ko? Kasi kung makikita nyo, bullish yung momentum natin, tapos meron tayong sweep dito. Okay, may sweep tayo dyan. Tanggalin ko muna to. Tapos, itong candle na to is merong volume. So, may mga candles na nakaka-sweep sila ng previous candle, pero hindi ganun kalakas yung volume ng candle. Anong ibig ko sabihin sa volume? Kumbaga, maliit lang yung candle niya, no? And ito, kung makikita nyo siya, compare sa mga katabi niyang candle, this is a volume. And usual na candle pala, na sign for entry, na ginagamit ko is yung mga hammer candle. Okay? And ito, hindi naman siya ganun ka hammer candle, pero may volume kasi siya base sa mata ko. Kaya,
ito yung iti-take ko kahit makita ko pa siya sa 4-hour or 8-hour time frame. Pero since nasa daily tayo, sige, check natin for refinement purposes kung meron. So, I think wala. Siguro ito, order flow mitigation. Itong pullback na to, itong key levels na to. Ito yung pinaka pwede nating gawing refinement. Okay. So, ang mangyayari sa setup na to is parang instant mitigation setup. So, let's say na refinement siya. Tapos, profit target is dito sa taas. And, guys, pagdating pala sa higher time frame strategy, ang pinaka-edge nyo po dito is yung trade management, no? Ikaw ang pinaka-edge dito at hindi yung strategy. So, hindi rin siya magiging ganun kadali porket nag-work siya ng sobra sa akin is ibig sabihin mag-work na rin siya sa inyo. Okay? So, when I say trade management, it's general, no? Malawak yan, trade management. May mga cases na nagko-close ako ng trade na hindi pa natatake yung full profit and may mga cases naman na nagko-close po ako ng trade na partially nasa drawdown. So, discretionary. No, may pagka-discretion siya pagdating sa trade management. Okay? So, dito, ipagpalagay na lang natin na parang nagtitrade tayo ng live. Sasabihin ko sa inyo kapag mag-full or pag magko-close na ako ng position. And sasabihin ko rin sa inyo kapag and then, pangit kasi, no, kapag magko-close tayo dito ng in drawdown kasi magko-compute pa tayo, 'di ba? Ng 5R. Pero yeah, let's see. Okay, mitigated. Mitigated tayo. So kung makikita nyo, nagkaroon ng reaction talaga sa key levels. And that's very normal, no? Order flow, order block, usually talaga nagkakaroon ng reaction yan. It's very rare na hindi magkakaroon ng reaction, pero it's very common na pagkatapos magkaroon ng reaction, i-invalidate siya. Okay. So, sabi ko kanina, kailangan lang natin is 5R and pagpalagay na natin, 'di ba, na nasa break even tayo, no? Halimbawa 100k account, nasa saktong 100k account tayo. So, since nasa break even tayo, I prefer to be more defensive. So, ilalagay ko na yung stop loss ko sa break even. So, let's say ito, break even. Nasa break even na ako. Okay, so ilang R na to? 1.5 1.3. So let's say 1.5, magko-close na ako ng trade. Okay, so 1.5, ilagay na natin dito 1.5. No, medyo maganda yung trade na to. Pinaka-refinement natin is ito, which is nag-work kasi possible din na hindi na niya i-mitigate yan sa daily time frame. Okay. So, meron na tayong 1.5 and kailangan na lang natin is 3.5. Okay. So, kung makikita nyo, alam nyo yung problema rin sa higher time frame, guys, is medyo stressful siya, or masakit siya sa ulo kapag binabantayan nyo yung chart. Tapos, makakita kayo ng ganyang mga pullbacks, no? So, medyo mental din siya. So, iba yung psychology ng lower time frame sa higher time frame. And nung nagsisimula ako dati nun, lalo na yung sa live account na, hindi yung sa challenges, parang ginigising niya ako ng madaling araw para lang i-check siya. Okay? Kung na-hit ba yung TP or kung malapit na ba sa TP or o kaya naman nasa drawdown o kaya naman nasa profit siya kaso nag-pullback ng malaki. So, pabalik na siya sa break-even, may mga cases na ganun. Kaya yun yung mga bagay na kailangan nyo i-consider kapag magte-trade kayo sa higher time frame. Kung para sa inyo ba siya, kung kaya nyo ba. Okay? Yan, tulad nyan. Layo na ng pullback. So, tama lang yung naging decision natin na 1.5R, no? And kung matatandaan nyo, sobrang random lang netong market na to. Hindi ko alam na magpo-pullback siyang ganyan, okay? Niroll natin yan sa dice. Okay. So, parang gusto kong mag-short dito ngayon, ha. Tanggalin na natin to. Let's see, daily time frame. Okay. So, mag-entry ako dito.
for short instant mitigation setup since late na. No, late na. Ngayon kung nakita natin siya kanina na nandito, market entry ang mangyayari. Pero since hindi, instant mitigation setup, and ang profit target natin is dito sa order block na to. Itong tinutukoy ko na order block. Yung week na yan. So 1 hour, 1.1 hour. Okay, so mitigated tayo. I don't like this reaction na nag-close yung body dun sa sa above neto. So gusto ko sana weak yung makita ko. But valid pa naman yung trade. So okay, -1. So nirespect niya pa rin tong main order block na to. So, ang nangyari pala dito, no, is parang instant mitigation setup pero bullish. Oh, I failed to realize that. Akala ko kasi mitigated na kanina. So, ngayon pa lang pala. Yeah. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi natin ika-cut yung video, and as much as possible, gusto natin maging raw. Raw yung result. And let's go to 8-hour time frame. Play. Okay, so wala naman tayo na miss na entry doon. Parang gusto ko siya short. Kaso, no. Kasi kung makikita nyo, medyo imba. Medyo OA tong candle na to, no. Kahit sabi mo may volume siya. Sa sobrang volume niya, nagiging insignificant siya. Hindi siya ganun ka-relevant. So, I'll disregard it for short opportunity. So, kung makikita nyo, nag-consolidate siya, hindi siya nagkaroon ng reaction, kahit na may volume siya. Usually kasi kapag tama yung trade mo, hindi na siya maglalaro dun sa stop loss mo, no? No, halimbawa, nag-entry tayo nandito kanina. Kapag mga ganyan, tama yung technical analysis mo, hindi na siya maglalaro ng ganyan karaming candle pa. And kung makikita nyo, for 2 days, naglaro siya sa stop loss mo, which is hindi na siya ganun ka-healthy, no? So, possible kung nag-entry tayo dun, though, hindi ko talaga i-entryhan yun, pero in cases na hindi ganyan kalaki yung candle, let's say decent amount of candle lang, relevant candle, tapos naglaro siya ng ganyan, siguro mag-close na ako in loss, no, kapag naglaro ng ganyan yung price action. Okay, daily. So, bullish reaction, hanap tayo ng sweep or pullback lang for end ups. Mako, mali. Yun lang. Yun lang, guys. Teka lang, balikan natin. Pwede pa yan ma-recover. Nang di tayo na-spoil. Yan. Ayan. So, going back, 8 hours. Siguro dito, potential entry to. Itong demand na to. For instant mitigation setup. Let's see kung mamimitigate. Mag-e-entry ba ako dito? Yeah, I think mag-e-entry ako dito. Dito na. Stop loss below. Target. Medyo ambitious. Pero baka mag-early close tayo. See? Okay. Ano pala yung ano natin? 0.5 hour positive tayo. Ilan na ba to? Wala pang 1 hour. I think break even. Pwede na ako mag-break even. No, set ng break even. Commission counted. So, let's play.
Okay, not good. Okay, break even hit. Barin na natin. So, bullish pa rin ako sa kanya. And pwede tayo mag-re-entry. Kaya sinasabi ko na hindi rin accurate yung possible na maging result na ito kasi nga is isang pair lang to, no? One pair lang to. So, kung gaano ka konti yung trade na opportunity nyo dito na makikita, i-times nyo na lang kung ilang pair yung tinetrade nyo. Pero this is how I trade and ito yung mga pair na tinetrade ko. Except kay USD CAD. Parang matagal ko na siya hindi tinetrade. Months na si USD CAD. Okay, mitigated reaction, good reaction. Good reaction, pwede tayo mag-scale. Pero tandaan nyo, we are just positive 0.5%, so hindi tayo mag-scale. Doon papasok yung risk management natin. Okay? So, sana di kayo mainip dito sa boses ko or magsawa sa boses ko. Anyway guys, let's play. Let's hold the trade kahit na hindi na siya ganun ka okay. So, yeah. It end up in a good pa rin naman. Sakto lang din yung stop loss natin. So, pwede sana tayo dito mag-scale. But, risk management ang iintindihin natin ngayon. Kasi nga backtesting to, we want to be realistic as much as possible. Okay, hindi pa ako magbe-break even. Yeah, break even na ako niyan dito. Kung nakita ko yung price, halimbawa nandito na banda. No? Kung halimbawa nakita ko yung price nandiyan na banda, tas nagkaroon ng ganyang klaseng candle, break even ko na yan. Okay. So, break even tayo guys. That's a very good break even, no? Kumbaga yun yung break even na kahit mag-work pa rin to, hindi ka manghihinayang. Okay. Itsura ng daily. So, makikita nyo yung price action, no? Hindi ganun kaganda. Consolidation na siya. Okay, finally, break. Yeah. Valid for short. Ito. Profit target dito. Saktong 1 hour. Actually, pwede pa natin extend dito sa baba eh. Let's see kung paano siya. I-trade management na lang natin mamaya kung tama yung trade natin. 0.5 pa rin tayo, no? Let's do break even. Let's do break even. Aha, na-hit yung break even natin. Wait. Parang gusto ko siyang i-buy. Stop loss dito below. Profit target ideal dito. Wait lang, check ko lang yung buong picture.
Yeah, logical pa rin maglagay ng take profit doon. Pero trade management ang mangingibabaw. Okay, break even. Okay. Ilang hour na to? I think mag-hold pa ako ng trade. Mag-hold pa ako ng trade. Pero magpa-partial na ako dito. 0.5%. 0.5 na ba yan? Parang wala pa. But yeah, hold ko pa rin yan. Stop loss dyan sa low na yan. Okay. So, paano natin i-compute to? 0.4. Okay. Okay. So, buy. I don't think mamimitigate pa tong order block na to. So, mag-aggressive buy na ako dito. Market entry. Take profit around this area. So, let's play. Okay. So, namitigate pa yung order block doon. But anyway, mag-work ba siya? No. Negative 1. So, sinasabi ko sa inyo guys, magiging mahaba tong video na to. Dahil we are targeting 5R. So, hindi tayo nagba-backtest ng one setup lang na alam na natin yung mangyayari. So, this is on the spot. Okay, so entry dito. Profit target dito pa rin. Ano to? 0.1. Bakit may 0.1 dito? Di ba negative 1 to? Negative 1 to. Okay. Good reaction. Break even na ba ako? Tingnan ko nga kung pwede na siyang i-break even. So yeah, let's be defensive. Dahil nasa drawdown tayo. Break even to. Play. Okay, good. So, mag-close na tayo ng trade. 2.3R. Close na tayo ng trade, guys. So, kung nag-full profit tayo dito, sakit ng ulo lang tong pullback na to eh. Okay. So, parang gusto ko mag-short dito, pero sa week lang. Yeah, let's short here sa week. And ang profit target is itong order block na to. Ano itsura sa 8 hours? So, kung sa week hindi pa tayo mitigated, antayin natin. Okay, invalid na. So, tingnan nyo tong candle na to. Valid sana siya for entry or setup. Or sorry, mali.
Valid siya for entry, pero sa setup hindi masyado. Dahil bearish yung momentum niya, tapos hindi pa siya ganun kalakas yung momentum niya na suma-sideways. No? Kumbaga pa sideway pa lang siya, kulang pa tayo sa momentum na magbo-bullish siya. Pero kung kunyari, meron na tayong clean bias, tapos makakita ka ng ganyan, ganyan yung mga klase na pwede mong entryhan. No? Sa higher time frame lang yun. Okay. Pero since hindi ko pa puwersahin yung market. Okay, doon nagkaroon siya ng reaction na maganda. Ang choppy ng market dito. Daily. Okay, nag-mitigate siya dun sa sinasabi kong order block kanina. Na-mitigate yung week. Kasi hindi tayo nag-hold. Tapos na-mitigate din yung order block. So, yeah, medyo bullish pa rin ako. So, tingin tayo ng 4 hours kung merong entry opportunity. Okay, meron. So, eto sana yung entry natin. Yan sana ang candle na yan. But, nasobran tayo sa play. So, lagay na lang natin yung entry natin dyan. Trying to be realistic as much as possible. Stop loss dito. Take profit dito. And, be mindful dito sa order block na to. Let's play. Nice reaction. So, kung nakita ko yung price dito naglaro na, be-break even ko na yan. Okay. Cancel break even ba? No. Tuloy lang ang break even. Okay. Nice. Break even tapos movement. Never mind. Movement pataas. Dapat pala hindi tayo nag-break even, no? Kasi positive yung account natin. Nakalimutan ko. Hayaan mo na. Okay. So, ito. Mitigation. Instant mitigation setup. Stop loss below. Profit target dito pa rin. Pero, be mindful dito sa order block. Let's see. Hindi maganda. Okay, tuloy lang ang trade. Yeah. Goods tong price action na to. Tong green candle na to. Kaso, hindi ko makita kung ano yung itsura niya talaga, no? Kasi, possible sa MetaTrader, hindi ganyan talaga yung actual na itsura niya. Batayan na natin. Play. So, break even point dito. Yeah, break even na natin yan. Break even na natin yan. So, makikita nyo, nagkaroon ng reaction nung natap dito yung candle.
pullback. Okay, I'm closing it here. 1.48. 1.5 na natin. Ayun yung sinasabi ko sa inyo sa trade management, guys. Na may mga cases na nagko-close ako ng early. Pero yung sa documentary ko yata ng Funded Next, hindi ganun yung style ko, no? Pag live account na, maano ako, masecure ako sa profit tsaka sa masecure ako sa profit tsaka mas protective ako sa capital. So, compute tayo. Compute ko lang kung ilang R pa ba yung kailangan. 1.5 minus 1 plus 0.4 minus 1 plus 2.3 plus 1.5. 3.7 na tayo, guys, positive. Gaano katagal to? For 111 days. Okay. So, kung malaki yung account nyo, it doesn't matter kung ilang R lang yun. But, yeah. So, 1.4 R na lang. And, tapos na tayo sa backtesting session natin. Ito sana, oh. Sorry. Napabilis. Sige, lagay na lang natin. Pagpalagay na lang natin dito yung entry natin. Tapos ang profit target is itong high na to. Or wala nang high. Wala nang profit target. Pagpalagay na lang natin 1.4R. Pero sinabi ko na sa inyo, di ba? Diniscuss ko na sa inyo. Yan, oh. Yung mga ganyang klaseng sweep sa baba. Bullish reaction sweep sa baba. Yung parang setup dito kanina na sinasabi ko na gusto kong na valid siya for entry pero invalid siya for setup. Yun yung ibig ko sabihin kanina. So dito, kung nakita natin to, let's say na hindi ako mabilis mag-bar replay kanina. Stop loss dyan. 1.4R target. Yan. So, di na ako magbe-break even dyan. Hindi. Sige, break even pala natin. Pointless ang hindi mag-break even dito. So, I think tapos na yung backtesting session natin kasi mukhang mahihit naman yung take profit. Oy, totoo. Yeah. So, 1.4. So, yun yung ibig ko sabihin, guys, na ang edge ko is nasa trade management. No, kasi may mga cases na kapag hinold mo yung trade, it's either ma-hit yung SL mo na mas malaki pa yung loss mo or mas malaki yung profit mo. No? So, yung strategy is not perfect. So, nasa trader pa rin yung magdadala sa pagdating sa profitability. Okay? And may mga cases naman na sobrang linis din talaga ng price action. Okay, itong backtesting session natin probably is one of the worst backtests na nagawa ko. So, ito, 5R yan in total. Kasama tong nandito, 1.4. No? So, yun, guys. And, this is the end of the video. No? And, sana na-appreciate nyo yung video na to. And, kung babagalan kayo, i-fast forward nyo na lang times 1.5 or times 1.7. So, yun guys. Maraming salamat. Next video natin is psychology naman. Okay? See you sa next video, guys. And thank you.